So what's up? Kamusta? Ayos pa tayo dyan. So nandito tayo ngayon sa may Maverick Racing Factory Bustos branch para sa update natin at nakita na rin natin. Dito sa branch nila, marami silang unit ngayon na dumating ng Honda Click 125 version 4 at ito yung bagong-bago. Okay, bagong labas ng Honda. Okay, so tara, ikutan natin tong standard version. Dalawang variant kasi to. Meron silang standard version at yung special edition nila. Or yung nakakiles. And ito naman yung disuset. So tara, ikutan na nga natin to para at least doon ma-share ko na sa inyo ano nga bang meron dito ngayon. 2026, bagong taon, bagong motor. Ayos na ayos siya. So ayun na mga boss, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga ng 83,900 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre available po sila sa installment, ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference. So sa tingin nyo, sulit ka bang presyo niya ngayon 2026? Comment nyo naman yan at para dun sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle ngayon 2026, sana may share nyo ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to. Okay? Comment nyo yan. So, ayos na ayos siya. So yun ako mga best, no, ngayon 2026 nakita na rin natin dito sa may Maverick Racing Factory Bustos branch. Marami silang available na unit ngayon dito katulad nitong kulay black ng Honda Click 125 version 4. Okay, so ano nga yung mga naging bago ito. So umpisahan natin yung naging pagbabago dun sa muka ng Honda Click 125. Alam naman natin ang dami na ng pagbabago, ang dami ng version na lumabas ng 125 ng Honda Click. Okay. So, umpisa natin yung headlight niya is nagbago na talaga. Unang tingin ko dito, sabi ko, para akong, ano siya, para siyang Honda Click 160 yung itsura niya. Parang hindi na nalalayo yung datingan niya. Pero pagdating dito sa kanyang panel gauge, halos same pa rin naman. Meron lang siyang mga design na konti at maliliit na design. Tsaka yung sa kanyang mga switches, same pa rin naman yung mga nilagay nila rito. So meron tayong side pocket dito na merong USB charging port na Type-C. Okay. And naka-disusi pa rin tayo rito. And dito pa rin binubuksan yung ating seat. Ayan, ito yung susi niya. So, meron pa rin tayo rito ang utility hook. Meron tayong gulay board pa rin na malawak. And may kill switch pa rin tayo sa kanyang side stand. Okay. So yung upuan, sobrang lambot din ng upuan niya. Maganda yung leather na ginamit din dito. At napansin din natin, ang daming kanto na rito compared dun sa dati na parang ampayat lang niya. Ngayon parang tumaba siya. Dito, lalo na dito sa may bandang likod. Eh, yung compartment niya parang lumaki din ng konti. And then yung gas tank niya, ang linis pa rin talagang tingnan. Ayan. Nagbago rin yung kanyang grab bar. Na dati parang maliit lang, parang pakipot lang, pero ito parang may sungay na rin siya rito. Tapos yung taillight niya rito is nagbago na rin yung design. So naka-monoshock pa rin tayo rito, naka-ESP pa rin ang kanyang panggilid, and then yung design halos same pa rin naman ng dati. Okay,
So, ayan, naka-drum brake dito sa likod is, dito naman sa harap is disc brake pa rin tayo yan. So, sana dito sa likod, ginawa na rin din nila or ginawa nilang disc brake, no? So, marami nagre-request talaga ng ganon. So, sana marinig ni Honda, lalo na ito, isa sa mga pinaka mabentang motor ni Honda na Click 125. So, sana ngayong 2026 mas mabenta ulit siya. So, side stand natin para makita natin kung abot ba ng 5.2. Ganda ng pagkaka-side stand nyo. Diba? Medyo mabigat yung motor. So, tingnan natin kung abot ba ng 5.2 na kagaya ko. Uy, hindi siya ganun kahirap. So, mas mataas pa rin yung Honda Click 160. Compare dito, manageable, tsaka magaan. Magaan yung motor. Mukha siyang mabigat. Pero, yan. Shock niya, maganda yung shock. Sobrang lambot nung kanyang suspension sa harap. Sa likod, sakto din. Halos same pa rin nung dati. Yan, yung gulay board natin dito, malawak pa rin. Kung gusto nyo maglagay ng mga pinamili nyo rito, pwede pa rin, napaka-useful pa rin talaga nung kanyang gulay board. So, ganyan yung POV natin dito. So, nagbago na rin pala dito sa kanyang panel. May mga sharp design na rin pala tayo rito. May combination ng black, matte, and glossy. Ayan. So, napakaganda talaga nung grip na ginagamit ni Honda. Sobrang kapit niya. Ayan. Tapos, combi brake pa rin naman to. Meron tayo ritong brake lock para sa safety features natin in case na sa baba or pataas tayo na nakapark. Okay. So, yun yung kagandahan dito. So, kapag meron tayong angkas, luwag pa rin ng angkas natin dito. Kahit anong size dito, malapad yung upuan natin. So, hindi masyadong mabigat yung motor, kaya okay din to. Goods na goods din to, no? Para sa mga beginner na gustong magkaroon ng beginner bike, pwede isang to 125cc. Pero syempre, yung power nito is talagang medyo kalma lang tayo sa kalsada kasi malakas din tong 125cc ng Honda. Okay, isa to sa pinakamagandang 125cc na mabibili mo dito sa Pilipinas. So, yun lang. So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang kanyang looks and price ngayong 2026? Comment nyo naman yan. At para dun sa lahat ng mga gustong bumili ng ganitong motorcycle, puntahan nyo rito si Maverick Racing Factory, Bustos branch or any branch dyan malapit sa inyo. Okay, so pwede nyo rin ako i-message para at least matulungan ko kayo kung ano nga ba or paano nga ba makakakuha sa ibang mga branch or nationwide naman tayo. Okay, so center stand natin. Kung magaan din ba siyang i-center stand? Magaan lang din. Ayos na ayos to. So ayun ang mga best, no? Available na nga po dito sa may Maverick Racing Factory etong Honda Click 125 version 4. Okay, ngayon 2026, bagong taon, bagong muka ng Honda Click 125 B4. Okay, so umpisa natin dito. Yung pagbabago dito sa front niya, nag-iba na rin yung face nito. Okay, dito sa bandang harap is meron tayong sharp design pa rin dito, may pa B-shape pa rin tayo, pero dito sa banda rito sa taas is meron tayong mga pakanto na design. Ayan, so makikita mo yung mga lining dito, and then may Honda, meron tayong brake lever. Okay, isang ganda nung kanyang lever dito. Ayan, brake lock dito. Eto. Okay, so naka-combi brake pa rin naman to. Iba na rin yung design dito. And pagbaba, meron tayong matte finish and then glossy. Meron tayong click, yellow, orange. And dito yung signal light nya, daytime running light. Ito rin sa side. So yung mukha nya para talaga siyang Honda Click 160 yung datingan niya, pero sobrang tulis ng nito. Yung design niya mas tumulis talaga siya. So hindi pa rin naman nalalayo yung design niya dun sa headlight. Okay, mas sumaba lang to. Tapos naglagay lang sila rito ng matte finish. Okay, dito may mga pa-sharp na design din dito. So sa side naman, meron tayong Honda, orange and yellow. Dito naman may orange din and may kulay, may click na design. Dito naman sa side, meron tayo rito na makikita. Hindi ko alam kung anong basa dito. Number 1 ba? 01 or ano? May click din dito. Hindi ko alam yung design dito. Tapos may yellow. Okay, so naka-liquid cooled pa rin naman to.
Naka-combi brake din, and meron tayong fender dito. Ang lapad ng fender dito. Ganda rin ng plastic na ginamit, hindi siya yung malutong. Meron tayong extension, naka-telescopic fork, matte finish na suspension. Dito yung paint job niya, naka-mugs tayo rito. Naka-single disc brake, Nissin yung kanyang caliper, and Japan Technology yung kanyang brand dito, or MVP Star. Okay, so 90 by 80 by 14, naka-tubeless pa rin tayo rito. Yan, so maganda pa rin yung tires na nilagay dito. So sa side, meron pa rin tayong side stand kill switch. Merong gulay board na malapad din, and then dito pa rin naman nilalagay yung ating battery. Ayan, so lumapad siya rito. Sa bandang side, meron tayong matte finish dito. Ito, may mga design na maliliit dito. Ma-appreciate mo yung mga ganyan eh. Tapos may mga pakanto talaga dito. Tapos para siyang tumaba talaga dito sa side. Okay, so hanggang dito sa ating grab bar. Ang ganda ng design, matte finish na rin yan. Okay, so sa upuan, malambot, tsaka maganda yung kanyang leather na ginamit. Yung ating compartment, meron tayong helmet hook dito. Yung ating mga side mirror, mga basic tools. Tapos maluwag din yung kanyang compartment. Gas tank natin, malinis pa rin yung design. Napaka easy access pa rin ng ating cap ng gas. Yung gas tank natin. So, ayan. Sa panel gauge naman, ito yung datingan niya. Ito yung bago rito. Yung mga maliliit siyang design dito. Makita natin signal light, battery, pag naka high beam, engine check, temperature. Then may select and set pa rin tayo rito. May Honda na emblem, and naka automatic on na yung ating ilaw kapag nag-start tayo ng engine. Okay, electric starter, yung ating front brake. Okay, smooth lang din. Ating grip natin dito sobrang kapit, tsaka yung throttle natin sobrang babaw din. Sa side naman, wala tayong flasher dito, wala rin tayong hazard switch, and meron tayong high and low, busina, and then signal light. Ayan. So dito naman may side pocket, malalalim yung side pocket natin dito, and then meron tayong USB charging port na type C. Ayan, so any any gadget pwede na nating dito i-charge. Ayan, so pinupush lang din yan. Okay, so mas secured, okay, compared dun sa last version, kasi dati walang takip, ngayon may takip na siya. So parang sa Honda Click 160 din. Eto, disusi pa rin tayo rito. Yung ignition nya, dito pa rin binubuksan yung seat natin. Ito yung ating susi. Okay, dalawa naman yan. May side pocket pa rin tayo dito. Ito medyo mababaw. And then meron tayong utility hook dito sa harap. Ayan. So sa side naman, meron tayo rito ang panggilid na naka ESP pa rin. And naka engrave dito yung Honda. Wala tayong kickstart dito. So sa mga ganitong Honda Click, never talaga nagkaroon ng kickstart. Ayan. So naka drum brake dito sa likod, at meron tayo rito size na gulong 180 by 14, naka tubeless pa rin tayo rito. May tire hugger din pala tayo rito sa likod, and then may saluhan tayo ng putek. May maliit na rubber dito, no? So sa kanyang taillight, itong itsura niya, ang ganda ng taillight niya, oh. Paras talaga siyang 160 na click. Ayan, so may ganito siyang design. Tapos yung signal light niya, okay, parang mas lumaki nga ito eh. So LED halos lahat ng ilaw na ito. May plate light, reflector, and then yung fender natin dito, ang ganda rin ng design. Talagang pinag-isipan yung design dito. Hindi lang siya basta sinalpak lang, no? So may mga maliliit siyang details. Ayan, sa tambucho parang di pa rin naman nabago. Same pa rin naman dati. Meron tayong swing arm. Okay, so may cover pa rin tayo rito, and then maganda pa rin yung ating cover para sa radiator, ating coolant, di ba? Yan. So sa foot pegs, ito pa rin yung itsura niya. So combination ng rubber and metal. Ayan. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang bumili ng bagong Honda Click 125 version 4? So comment nyo naman yan, at sana nakatulong tong video na to sa lahat ng mga gustong bumili na ganitong motorcycle. Ayos na ayos yan. So ayun na mga best, no, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click ko na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang tatagal yan, kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan. Ayos na ayos yan. So kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush.